Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So Team Inoue may prangka na sagot sa Team Casimero. Alam naman ng karamihan na madalas hamonin ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero si current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Dahil dyan ay nagbigay na nga ng reaksyon ang Team Inoue tungkol sa pag-aangas at paghahamon ng ating pambato. Ayon kay Ohashi ay kanilang pagbibigyan na makalaban ni Jonriel Casimero ang kanilang alaga. Ngunit pag-aaralan muna nila at maghintay muna ang Team Casimero ng tamang pagkakataon. Huwag daw sugod ng sugod itong si Jonriel Casimero na agad-agad maikasa ang laban, dahil may proseso daw silang sinusunod at marami silang top priority kaysa kay Jonriel Casimero. Dagdag pa ni Ohashi ay kung makapaghintay si Jonriel Casimero ay pwede daw nilang bigyan ng pagkakataon ito, ngunit hindi na sa Super Bantamweight Division kundi doon na sa mas mataas na division, ang Featherweight Division. Ngunit ganun pa man ay hindi sila agad-agad makaakyat sa Featherweight Division dahil hinihintay nila umakyat itong si Bam Rodriguez sa Super Bantamweight Division na kung saan ay may kakasa ang kanilang laban sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon. Dahil ayon kay Ohashi ay magkakaroon pa itong si Naoya Inoue ng isa pang laban sa Super Bantamweight Division, bago ito umakyat ng Featherweight Division. Dagdag pa ni Ohashi ay kung talagang gustong makalaban ni Jonriel Casimero ang kanyang alaga na si Naoya Inoue ay doon sila maglaban sa Featherweight Division at nakaplano na itong ikasa ni Turki Alarcek. Kaya kailangan na ni Jonriel Casimero maunahan sa Featherweight Division itong si Naoya Inoue sa pagkuha ng isang world title belt, para wala ng dahilan pa itong si Naoya Inoue na iwasan ang ating pambato sa oras na umakyat na itong si Naoya Inoue sa Featherweight Division. Kailangan lang ni Casimero magkaroon ng world title fight sa naturang division. Dahil kapag nasa Featherweight Division na si Casimero ay makakasama na siya sa choices ni Naoya Inoue at madali na lang itong makaharap si Naoya Inoue kung sakaling man na umakyat ito ng division, at wala nang idadahilan pa si Naoya Inoue para hindi lumaban kay Casimero. In short guys, walang choice si Naoya Inoue kundi labanan itong si Jonriel Casimero. Sa ngayon kasi guys yung may lakas ng loob lang na labanan si Casimero ay itong si Junto Nakatani, na mas matapang pa kay Naoya Inoue, dahil siya mismo ang may gusto na labanan si Cuadro Alas Jonriel Casimero. Saka malabo nang manatili pa si Jonriel Casimero sa 122 pounds Super Bantamweight Division dahil hirap na itong kunin ang tamang timbang. Sa edad na 35 years old ay medyo may katandaan na ito at habang nagkakaedad ay mas bumibigat kasi ang timbang. Kaya tamang-tama lang na umakyat siya sa Featherweight Division at tiyak na makukuha niya ang tamang timbang na walang kahirap-hirap at kayang-kaya pa ni Casimero makipagtagisan ng lakas sa mga boksingero ng Featherweight Division. Sa Featherweight Division ay hindi basta-basta ang makakalaban niya dito, dahil mas malakas na boksingero ang nandito, kumpara sa Bantamweight Division. Ito ang top 5 na mga dekalibre na boksingero sa Featherweight Division. Mirko Coelho, ng bansang Argentina, may record na 14 wins 11 knockout, walang talo. Que Cuello es mucho más. Y ahí está. Gancho y es mucho más ese. Llega la bomba, llega la bomba, llega la bomba, llega la bomba. La mete Mirko. Izquierda. Rafael Espinoza, may record na 25 wins, 21 knockouts, walang talo. Just huge. Is that a knockdown? It was! Very strange way for Laurel to go. Athletic enough to do the fluidity. He's really good. They caught him again coming in, and down goes Laurel for the second time. Rafael El Divino. Luis Alberto Lopez, ng bansang Mexico, may record na 30 wins 17 knockouts at may 3 talo. Sense of turning the tide and stop the onslaughts of Lopez. Like that, slide up right up, followed up by a solid body shot. Oh my goodness! From Conlon down, and the towel has come in. Adam Booth hurled the towel into the ring, and he's on the canvas and doesn't really know where he is. Ray Vargas, ng bansang Mexico, na may record na 36 wins 22 knockouts at 1 talo. At ang top 1 ay si Leigh Wood, na may record na 28 wins 17 knockouts at 3 talo. How many fights? You'll be the man who answers at this level. I wanted the mind as much as with the body. Oh, trouble here.
Kakayanin kaya ng lakas ni John Riel Casimero ang mga dekalibring boksingero sa featherweight division. Dagdag pa sa ating mga balita. Pagkatapos nga tibagin ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero, sa round 1 si former World Challenger Saul Sanchez. Ay nagbitaw nga ito ng pahayag patungkol kay current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Ayon kay Casimero na kapag si Naoya Inoue na ang kanyang magiging kalaban ay kukunin niyang sparring mate ay si undefeated superstar, and current WBA lightweight world champion, Gervonta Tank Davies. Bilang paghahanda sa Benin Sagang Halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ngunit ganun pa man ay marami ang nagkomento na hindi kaya kunin ni John Riel Casimero si Tank Davies. Dahil mismo ang bilyonaryo ng Saudi Arabia ay hindi ito napapayag na lumaban sa kanyang bansa sa kabila ng malaking offer na pera sa kanya. E paano pa kaya kung gawin lang sparring partner ni Cuadro Alas John Riel Casimero? Dahil panigurado hindi yun papayag na maging sparring partner lang ni Cuadro Alas. Ngunit hindi rin natin alam dahil hindi rin naman basta-basta ang mga koneksyon ng ating pambato na si Cuadro Alas John Riel Casimero, dahil seryoso ito sa kanyang sinabi. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.